Matapos ngang tanggalin si Saldico sa Kongreso, usap-usapan ngayon sa social media na isusunod na naman daw na tatanggalin sa pwesto niya itong si Martin Romualdez. At bali-balita din na nag-aaway na daw itong si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. At sigurado na itong si Sandro Marcos daw ang papalit bilang House Speaker. Kaya ngayon nga ay marami nga ang nagbago simula nung nagganap nga ang Iglesia ni Cristo na rally kung saan marami nga ang nagbago. Kaya dito maraming bali-balita na natatakot ng mga bangag sa maaaring mangyari. Ngayong alam nila na lahat ay kampi dito nga kay Vice President Sara. Kaya narito guys, panoorin natin ang buong kwento. Ayan na! Tinablan na ng kahihiyan itong si Zaldico! Basahin natin mga Lods. Representative Zaldico thanks House Majority for accepting his decision to step down! Nag-step down si Unano from his post as chairperson of the House Committee on Appropriations. Says his decision was driven by pressing health concerns. Nagkakasakit na. Ang sabihin nyo, nagkakandaleche-leche na kayo. Ang sabihin nyo, mga bahag ang buntot nyo at nagkakagulo na ang Pilipinas dahil sa inyo. Kaya para masalba mo ang pagmumukha mo, Zaldi, ayun na, magsi-step down ka na. At ang irarason mo, health concerns. Grabe, bakit nagkakasakit kayo bigla? Pag budget deliberation, ang sigla-sigla nyo. Pag nagkakahulihan na at nagkakabistuhan na, bigla kayo ngayong may sakit. Basahin natin ang dahilan ng pag-resign ni Zaldico. Sabi niya dyan, I extend my heartfelt gratitude to the majority in Congress for graciously accepting my decision to step down as chairman of the House Committee on Appropriations. Wow! Marami na pong nakobra? Or nakonsensya na? This decision made with a heavy heart is driven by pressing health concerns. Wow! Health concern? Health concern? Ang lusog-lusog nyo? Tapos may sakit pala kayo? The highly demanding nature of my role has taken its toll, and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. Nakakasakit ka, no? Ang lusog-lusog nyo nga eh. Di ba mga Lods? Ang lusog-lusog nyo nga tapos nagkakasakit kayo. Ikwento nyo yan sa lolo nyong panot. Lumang tugtugin, health issue pagmumukha mo. Ang sabihin nyo, kota ka na, iba na naman. Okay, ito pag-usapan natin. Naalala nyo na nung nakaraan ay nag-speech ito si Sandro at sinabi niya bakante yung posisyon. Dinideclare niyang vacant yung posisyon ni Zaldico. Okay, at anong sabi ko doon? Drama yan. Drama. Style ni Aimee yan. Kunwari ganito, kunwari baka Duterte sila pero magkakasabwat sila nasa posisyon. It's another acting. Pero kanina po may nakausap po ako. At sabi niya, hindi, Coach Oli, lihito mo. Nagulat si Tamba nung dineklara na vacant ni Sandro yung posisyon ni Zaldico. Lihiti mo hindi drama. Alam niyo kung anong sagot ko sa kanya? Posible. Posibleng tama ka, posibleng mali ka. Posibleng tama ako, posibleng mali ako. Ang sa akin lang kasi, ang tagal na tayong ginugoyo ng mga padrama-drama na yan. Ano ba sinabi ko sa inyo before? Nung pagkaupo pa lang ni Marcos. At may nagsasabi na may awayan si Martin at si Lisa, si Martin at si Sandro, si Martin at si BBM. Dati na kumakalat yan eh. Anong sabi ko? Mga isang taon
kalahating nakaraan pa. Anong sabi ko? And it will be my stand until now. Yung mga ganyan, napanood ko na nangyari na yan. Maniniwala lang ako pag tinanggal nila si Martin. Kasi sino bang naglagay dyan? Sino ba si Martin? Before makaupo si Marcos, para siya maging speaker. Power ni Marcos yan eh. Power ni BBM, kaya lang naman nakaupo ito si Martin. Huwag na tayong maglokohan, yan ang totoo. Kaya pag sinasabi may awayan na sila, ba't hindi tanggalin? Yan ang sinasabi ko, ba't hindi nyo tanggalin? Ilang panahon, ilang buwan nakalipas. Drama. Bakit? Until now nakaupo. Ininsis pa rin ang kausap. Hindi, coach. Tatanggalin daw talaga. At ang uupong speaker, si Sandro. Sabi ko, abangan natin. Maniniwala na lang ako na talagang may awayan sila kung matatanggal si Martin. Kasi alam nyo, ang laki na talaga ng salot na nadulot ni Martin dito sa ating bansa. Saan na na-focus ang ating Congress? Etong 19th Congress, saan na na-focus? Hindi na sa trabaho eh. Sa paninira na sa Duterte, pag-iimbestiga ng Duterte at sa pamimigay ng ayuda. Hindi aangat ang Pilipinas sa ganyang gawain. That is not a trait of a leader. That is a trait of a politician. Ang pangit po. Hindi ko sinasabing pabor ako kay Sandro. Ang pinupunto ko lang ngayon, until makita ko na tinanggal nga si Martin, that is all drama, magkakasabwat sila, galawang sindikato po yan. Yun lang ang punto dyan. Kasi parang pinapahagat tayo eh. O ano sinasabi ni Amy? Siya ay makasara, siya ay nasa panig ng Duterte. Kung ikaw ay talagang nasa panig ng Duterte, ang tagal kino-call out ni PRRD na yung kapatid mo ay bangag, bakit hindi mo i-call out magpa-drug test? Ganyan ang ginagawa ni Amy, it's all drama. Bad cop, good cop lang sila. I'm not in favor of Amy. Ayaw ko nga dumikit yan eh. Hindi ako kasama doon sa nagkukunwaring maka-PRRD pero maka-Amy Marcos. May mga trolls po yan, mga supporters si Amy. May mga supporters yan. Maka-PRRD, maka-Duterte do, and yet maka-Amy. Diba? Ano nangyari? Sino bang pumilit kay BP Sara? Si Amy. Sino bang naging daan para sa magbudol? Di ba si Amy? Bakit ngayon wala siya magawa sa kapatid niya? Ang sasabihin lang niya, dikit siya ng dikit kay Sara. Anong tawag ko ron? Drama. And I will still stand doon sa sinabi ko that yung awayan nitong dalawa, yung pagkakatanggal ni Saldi ko ay drama. Yun, kinikwento ko lang yung sinabi sa akin nung kausap ko. Hindi. Nagulat daw. Nagulat daw talaga si at nagalit si Martin kay Sandro. Well, abangan na lang natin. Kung totoo nga. Totoong nagulat siya. Kasi gasino ba naman tanggalin ito ni BBM? Pero hanggang nakaupo ito, lahat ng ginagawa nyo drama. Okay? So, wag po kakalimutan na i-like po tong video na ito. At sana, muli paalala, huwag kalimutan mag-subscribe kay Coach Oli News PH. At doon sa mga hindi pa po nakakaalam, kami po, Banateros, ay may programa sa SMNI, ang #1 mainstream media na hindi nababayaran, na hindi natatakot, or hindi uto-uto sa administrasyong ito. Naninindigan para sa tama ang SMNI. May programa po kami dyan, Monday to Friday, 8 PM po. Subaybayan niyo po kami dyan. Okay? Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Coach Oli po, God bless everyone.